Ayan po mga kapiday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, umuusok po sa galit mga kabida, no? Ito hong si Congressman Paulo Henry Marcoleta, no? Ng Sagip Party List. Anak po ito mga kabida ni Senador Rodante Marcoleta, no? Dito ho sa mga opisyal po ng gobyerno, ano? Na nagpapainit daw, okay? Sa tensyon sa pagitan po ng China at saka ng Pilipinas, ano? At nangangamba ito mga kabida na baka mauwi po sa giyera ito hong sigalot po ng Pilipinas at ng China, no? Okay? Gusto ho niyang ibala sa kanyon ito hong mga opisyal po ng gobyerno, ano? At dalawa po sa mga tinutukoy po niya dito mga kabida, ito hong si Commodore J. Tariela, no? Ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard. At ito hong si Senator Erwin Tulfo na napakatapang po. Okay, kung saan po parang nag-agitate po ano sa galit po ng China mga kabida sa Pilipinas. Okay? Gusto niyang ibala sa kanyon ito hong dalawa para makikita po yung kanila hong tapang ano kung sakali man po mauwi po sa giyera mga kabida. Ito hong sigalot sa pagitan po ng China at ng Pilipinas, ano? Eto, babasahin ko lang po ito hong article ng Ang Balita ngayon, ano? Sagip Party List Solon, binatikos ang kayabangan ng ilang opisyal sa isyu ng West Philippine Sea. Maring pinuna ni Congressman Paulo Henry Marcoleta, tinatawan ng Sagip Party List, ang mga opisyal at personalidad na anyay nagpapainit ng tensyon laban sa China at nagbabala sa posibleng mabigat na epekto nito sa bansa sakaling umantong sa digmaan ang sigalot sa West Philippine Sea. Ayan. Sa isang matapang na pahayag, iginiit ni Marcoleta na ang mga unang nagtutulak ng agresibong retorika ang dapat managot sakaling mauwi sa armadong tunggalian ang sitwasyon. Ito yung sinabi po ni Marcoleta po, ano, mga kabida. Kung sakaling girahin tayo ng China, ihilera ninyo sa harap ng bakbakan itong spokesperson ng Coast Guard. Ang pinatutungkulan po niya dito, ito hong si Commodore J. Tariela, no, mga kabida. At yung mayayabang na senador. Okay? Ang aking interpretasyon ho dito, ano, sa tingin ko lang, ang kanya hong tinutukoy po dito, ito hong si Senator Erwin Tulfo, ano, mga kabida, ano po, na sinabi po na kung ayaw ho ng mga Chinese officials sa sistema po ng gobyerno, okay, demokratikong gobyerno po ng Pilipinas, malaya po silang umiskerda, umalis sa bansa, ano, mga kabida. Very emphatic pa nung sinabi po niya, layas! Okay? Sila ang unang lumusob. O kaya ibala ninyo sa kanyon. Tingnan natin ang tapang nila. Ayun. Galit na po. Ito hong si Marcoleta po, ano, mga kabida. Dagdag pa niya, kapag naapektuhan ang kabuhayan ng libu-libong Pilipino dahil sa tensyon, dapat ding panagutin ang mga anyay pasimuno ng gulo. Okay? Yun yung pinangangambahan kasi mga kabida, no? Kung sakali man po umabot po sa sukdulan, yung pasensya po ano ng China, no? Dahil sa mga rhetorics ng mga opisyal na hindi naman po anong tawag po dito, sanction ng Department of Foreign Affairs, ano? Mga kabida. Baka naman umabot sa limit yung pagtitimpi po ano ng China, mga kabida, at ang magiging epekto ho dito baka hindi ho natin magugustuhan, ano? Okay? So, yun po yung pinangangambahan po ano ni Congressman Marcoleta, ano po. Okay? Eto, tuloy po tayo mga kabida. At kapag pinauwi ang daang-daang libong OFWs natin mula sa China at nag-pull out ang mga Chinese investors, singilin natin sa mga ulupong na ito ang ipapakain at pangtustos sa mga nawawalan ng trabaho. Hindi kayo ang totoong pro-China
kayo ay traidor. Nako, tinawag pang traidor ni Congressman Marcoleta po, itong mga personalidad na ito, mga kabida. Dahil yun nga nag-a-agitate po, ng gulo. Ito hong tinutukoy po ni Congressman Paulo Marcoleta po, mga kabida. Ito po, babala sa epekto sa ekonomiya at OFWs. Okay? Binigyan din ng mambabatas na ang posibleng digmaan ay hindi lamang usapin ng teritoryo, kundi usapin ng kabuhayan, trabaho, at seguridad ng milyon-milyong Pilipino. Lalo na ng mga OFWs at manggagawang umaasa sa pamumuhunang dayuhan. Para kay Marcoleta, ang padalos-dalos na pananalita ay maaaring magbunga ng, ito po mga kabida, okay? Take note, pag-uwi ng OFWs, pag-alis ng investors, at pagdami ng walang trabaho. Yun talaga yung magiging epekto po, mga kabida, kung sakali man po, umabot po sa sukdulan yung magtitimpi po ng China dahil sa mga rhetorics. Okay, mga kabida. Yun ang sinasabi ko po na hindi ho natin magugustuhan, mga kabida. Kasi the moment na rumesbak ito hong China sa atin, mga kabida, we cannot afford to accept it because we are not prepared. Yun yung malinaw po, mga kabida. We cannot afford to accept it because we are not prepared. Ilang libong mga OFWs po natin, na nasa China ngayon, po, mga kabida. Sa dalawang teritoryo po ng China, okay? Maliban po sa mainland, meron pa pong Hong Kong at saka Macau. Ang tansya po, nasa 500,000, kalahating milyon na mga OFWs, mga kabida. Kung lahat po yan, ipapauwiin po dito sa Pilipinas, ano po ang mangyayari sa kanila? Saan po natin nilalagay yan, mga kabida? Hindi naman po pwedeng basta-basta na lang po tapon natin yan sa kahit saan-saan po, mga kabida. Diba? Responsibilidad ng gobyerno na tulungan yung mga tao na yan na posibleng mawawalan po ng kanilang trabaho at pangkabuhayan po, mga kabida. Okay? Yun pa lang, medyo mahihirapan na po tayo, po, mga kabida. Okay? Etong pangalawa, yung pag-pull out po ng mga investors. Chinese investors, mga kabida, dito sa Pilipinas. Alam naman po natin na karamihan po sa mga investors na namumuhunan dito sa Pilipinas, mga kabida, ay mga Chinese. Alright? Okay, siguro more than half ng mga investors dito sa Pilipinas ay mga Chino po, mga kabida. Kung yung mga tao na yan ang aalis po sa Pilipinas, ipo-pull out yung kanilang negosyo po, mga kabida, sa utos ng Chinese government, wala tayong magagawa po, Saan po tayo pupulutin, po, mga kabida? Yun po yung dapat pag-isipan po, Hindi ho padalos-dalos. Nga ako nagtataka po ako dito kay Tariela, kung meron bang blessing ito mula sa Department of Foreign Affairs, yung kanya hong mga rhetorics. Okay? Spokesperson lang po yan ng Philippine Coast Guard. Hindi po ng pangkalahatan po, mga kabida. Kaya minsan, nadadamay po, okay, ang bansa dahil ho sa kanya hong mga rhetorics, Kagaya na lang po dun ho sa ginawa po niya. Na binatikos po ng mga opisyal po ng China, mga kabida, kung saan po ay habang nagsalita ito hong si Tariela, yung kanya hong background po, caricature po, ng kamukha po ni President Xi Jinping. Okay? Na ikinagalit ng gusto, ng China, mga kabida, na humantong po dun ho sa apila po ng China, humingi po ng paumanhin o apology po ito hong si Tariela, pero hindi po nag-apologize, mga kabida, Okay? Yung mga ganong mga actuations po, mga kabida, hindi po dapat yun. Okay? Dapat po, every time na meron po tayong ilabas, na mga pahayag, okay, patungkol ho sa
China, mga kabida, dapat isasangguni muna dun ho sa Department of Foreign Affairs. Kasi yung Department of Foreign Affairs po, mga kabida, sila po yung tagapangalaga po sa diplomatic relations po sa pagitan ng China at ng Pilipinas. And then here comes po, may nagpapainit po sa tensyon. Okay? Kaya nga galit na galit ito kung si Congressman Marcoleta kasi nadadaway po tayo Okay? Simpleng rhetoric lang po mula sa isang spokesperson po ng Philippine Coast Guard, damay na po lahat, mga kabida. Malaking damage na po yung posible hong kakaharapin po ng Pilipinas, Okay? Kaya nga sabi po ni Congressman Marcelino Libanan dun ho sa kanyang privilege speech na ikinagalit din, mga kabida, ni Congressman Rufus Rodriguez, pinuna niya ito hong si Tariela. Okay? Kung si Tariela ba, meron bang sanksyon mula sa DFA na magsalita, okay, laban sa China, mga kabida? Kasi dapat mag-ingat ho tayo Hindi ho basta-basta magsalita ho tayo against China, Kahit na po, marami pong mga instances na binubuli po tayo, mga kabida, dapat idaan po natin sa diplomatic process. Okay? Hindi ho katulad ng ginawa po ni Erwin Tulfo na gusto ko niyang palayasin, mga kabida, itong mga Chinese officials, Kaya, yun. Diba? Sino yung pumatay sa sunog po? Itong si Pangulong Marcos Diba? Kasi tumaas na kasi yung tension Mantakin nyo ito hong si Senator Tito Soto, gusto po niyang i-persona non grata, mga kabida, yung deputy spokesperson po ng Chinese Embassy. Buti na lang po hindi po pumayag si Pangulong Marcos Kasi malaking kawalan po sa atin kung ginawa po natin yon mga kabida. Lalong-lalo na po yung retaliation po ng China Gaya ng sinabi ko po kanina, hindi po natin afford yung magiging retaliation po ng China, mga kabida, because we are not prepared to accept it. Alright? Kaya ako, pabor po ako dito sa sinabi po ni Congressman Marcoleta, dapat magdahan-dahan po itong si Tariela, yung iba pang mga official po natin, treatment po nila patungkol ho dito sa agawan po ng territory po natin sa West Philippine Sea. Okay? Wala ho tayong magawa kasi maliit lang tayo na bansa, mga kabida, Whether we like it or not, we have to befriend China. Kailangan kaibiganin po natin yan, mga kabida. Kasi kung tutuusin po, ang dami na pong magandang nagawa po ang China sa atin, mga kabida. Yung palang investment po nila, mga investors nila sa Pilipinas, napakaliking bagay na po, mga kabida. So, dapat pag-aralan mabuti, mag-isip-isip muna bago ho tayo tumira, mga kabida. Kumbaga, pakiramdam muna tayo sa kalaban. Wag ho yung sugod ng sugod po. Sunjo principle, gamitin po natin yon. Okay? Gamitin po natin yung Sunjo principle, mga kabida. We will fight our enemy with deception. Okay? Hindi ho natin head-to-head po sila, mga kabida. Dahil wala ho tayong panama sa kanila, kung i-head-to-head po natin. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.